Praise Jesus. Good morning sa lahat mga kapatid. Good morning po. Morning mga kapatid. Good morning sa lahat ng mga babayan natin. Andito na naman tayo sa Ma'am. Hindi na naman. Dito naman tayo sa isa na namang sharing ng wisdom ng ating Panginoon. Good morning, saan ka man ngayon sa mundo, saan ka man, sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, kapatid. Good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Morning sa ating lahat. Magandang umaga. Maraming nag-aabang sa atin mga kapatid. So binabati ko lahat ng mga viewers, mga watchers natin all over the world. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Please pray for me. Pray for our program. Na hindi tayo matsusugi sa ating linya mga kapatid. Sa ating internet connection. Babatiin ko ang lahat ng ating mga kababayan from Mindanao, Visayas, Luzon, Davao, Tulunan, Kidapawan, no? Sa lahat ng mga taga-subaybay natin, mga kapatid. Good morning. Mga kababayan natin sa San Juan, sa Bacoor, Taguig, Masbate, Pampanga, Tarlac, Sorsogon, Ilocos, Pangasinan, Bacoor, Malabon, San Agustin, Romblon, Parañaque, no? At ng ating mga kababayan dyan sa Luzon. Kasi karamihan talaga sa Luzon mga kapatid. Good morning, blessed morning sa inyong lahat. Gising. Makinig tayo mga kapatid. Makinig tayo sa warning ng Panginoon itong huling mga araw mga kapatid. Sa Manila, sa Cavite, Pangasinan, Bayambang, Benguet, Quezon City, NCR, La Union, Quezon City, Negros Occidental, Bulacan, Caloocan, Manila, no? Binabati ko rin ang mga taga Davao mga kapatid, Mindanao, no? Saan mang sulok, Samar Leyte, Calibo Aklan, Iloilo, Mindoro, Baguio City, Benguet, mga kapatid. Dito sa Mindanao, sa Davao, Kidapawan, Tulunan, Davao de Oro, North Cotabato, sa lahat na hindi ko na mention mga kapatid, hindi ko pa nalista, no? So, good morning sa inyong lahat at sa mga taga-subaybay natin sa ibang bansa, mga kapatid. Hallelujah. Sa international, sa Florida, Japan, Italy, Canada, UK, Germany, Norway, Scotland, mga kapatid, mga kababayan natin dyan, mga OFW, at sa mga residente na dyan, good morning sa inyong lahat. Naway ang pag-iingat ng Panginoon ay nasa sa ating lahat. Good morning. So meron na tayong mga watchers dito. Vince Morales, nangunguna pa rin. Connie Nesco from Japan, no? Jocelyn Banya, Pastora Lilia. Oy, congrats Pastora Lilia ha kay Pastor Will Labanya, no? Artist pala ito si Pastor. Congratulations, congrats natin si Pastora Lilia sa kanyang husband na isang artist mga kapatid. Congrats Pastora Lilia. Pakiabot sa ating congratulations kay Pastor Will ng Samar Leyte. No? Congratulations Pastora Lilia Morales sa iyong husband. No? Dolor Tangal, no? Amen. Marami na, no? Blessed morning kapatid, Panginoon. Rosaliza Saldivar. Good morning sa iyo dyan, kapatid. Musta po tayong lahat? Naway ang
pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ay nasa sa atin lahat, mga kapatid. Amen, amen. Good morning. Today is March 2, mga kapatid. Araw ng Sabado. So, it is preparation sa lahat ng mga may samba, pagsamba tomorrow. This is their preparation day. No? So, naway ang mga churches ngayon, kung naglilinis man or nagpe-prepare, no, maaari nyo po itong mag-double tasking, multiple tasking kayo while ginagawa nyo ang panglalaba, pagluluto, pagki-cleaning, pwede po kayong mag-on sa inyong cellphone at saka Bluetooth, para magawa nyo pa rin ang inyong mga ginagawa. No? Incorporate nyo lang itong ating mga pagpapahayag ngayon. So, good morning sa inyong lahat. Blessed morning po, Pastor. Blessed morning, mga kapatid. Sabi ni greetings. Meron na tayong 4, 5. No? Hintayin natin ang iba, mga kapatid, bago tayo magsimula. So, good morning. Kahapon, mga kapatid, ang ating Squid Game Season 2, yung Big Brother House, naputol yon kasi nga, iwan ko anong nangyari, mga kapatid. Naputol lang, so hindi ko na lang pinilit. Baka madedo tayong tuluyan. So, mainit talaga tayo ngayon, kapatid. Mainit kasi nga, ang inihain natin, mga kapatid, mainit din. Pero kung maghuhubad, mga kabastusan, mga kapatid, so supportive ito sila. Pero itong pagpapahayag ng mga ganito, talagang bayaran na talaga yan sila, mga kapatid. Binayaran na sila, mga kapatid. So, wala tayong magawa dyan. Kasi sa kanila ang sistema, hindi naman sa atin. So, parang lang tayo, pasingit-singit na lang tayo kung saan tayo makapag. No, please share and tag your friends, mga kapatid, so that they will be alarmed. This is so alarming, mga kapatid. Itong ibabalita ko, kasi pasabog ito, mga kapatid. So, alarming na nangyayari ngayon sa buong mundo. At as of now, mga kapatid, hindi pa natin mararamdaman kasi nga, nandito tayo sa third world country. We are the late part na makaramdam nito. But the first world country, mga kapatid, such as US, UK, Italy, mga ganyan, mga first world country, Russia, China, all of these are being implemented, ang aking ibabalita ngayon. So, tayo ay, pasalamat tayo na nandito tayo nilagay ng Panginoon sa Pilipinas. Kaya huwag kang kapatid, mag-murmur. Kasi may purpose ang Panginoon bakit dito tayo sa Pilipinas. Kasi bless ang Pilipinas, mga kapatid. Kasi nga, we are the last ones. But, of course, mga kapatid, maghanda pa rin tayo. Prepare for the worst. So, blessed morning po, Pastor, kapatid, at sa lahat. Shalom, God bless. Amen. Sino bang nakakita dito sa Squid Game na movie or Netflix, mga kapatid? Please comment sa inyong mga haka-haka, kuro-kuro, thoughts. Ano ang iyong pananaw? No, para mabasa naman ng iba nating mga kapatid, mga kapatid. Hindi lang ako ang share, but I'm sure meron din kayong mga nalalaman at maaari po nating i-share, mga kapatid, para mabasa naman. Hindi ko man mabasa dito along my sharing, at least mabasa ng ating mga kababayan na regarding sa ating mga So, good morning sa lahat, no? May nagtanong kasi kanina, nag-PM sa akin, may live po ba ako? Siguro, na siya? He is in the mood of excitement. So, ang schedule ng aking live, mga kapatid, is 10 a.m. and sa gabi, mga kapatid, is 10 p.m. No? So, 10 a.m. at saka 10 p.m. ang live ko. Minsan, hindi rin ako maka-live ng gabi kasi nga, nagre-research pa ako dyan para pagkabukas. So, sana maintindihan niyo, mga kapatid. Good morning, mga kapatid. Marami na ba?
So good morning brother Wilfredo Gusi ng NCR. Morning sa iyo brother. Sabi dito ni hindi pa nga ako nagsimula. No, sabi dito ni Brother Benz, basahin ko, Brother John, linuha ko pag isa na lang ang gobyerno ay i-activate na ng tuluyan yung tuklamado AI beast system. Surveillance inside of the people, living dead zombie, hybrid. No, blah. Sorry sa word. No. Hybrid people. Amen. Good AM, sir. Brother Wilfred. Wag lang mag-share kasi nga parang tayo niyan. Mataas-taas. Hindi tayo mataas mga kapatid. So, brother Wilfredo. Amen. God bless. So, sige, comment below mga kapatid ano ang inyong mga kahaka-haka, kuro-kuro, pananaw, opinion, violent reaction. Lahat mga kapatid, you are free. No? Kasi nasa malaya at demokrasya tayo mga kapatid. No? Nasa malaya at demokrasyang pagpapahayag tayo. But because, of course, sooner, hindi na malaya ang pagpapahayag natin. So, we make use of our time, we make use of the opportunity, pwede pa tayong makapag-share mga kapatid. So, good morning sa lahat. Binabati ko ang aking mga kasamahan dito sa church, Sinsil family, Elephant family, Arbois family, Mercurio Baring family, Iskalikas family, Kabahog family, si Kamarote family, si Nadhan family, Garbin family, mga kapatid, at Brother Dudong, Brother Dudong, hindi ko nalaman ang apelyido, basta ang Facebook niya, The Gift Is You. No, thank you for watching, mga kasamahan natin sa church. Bukas ang ating panambahan, mga kapatid. So, good morning. Good morning sa inyong lahat. Nakapag-breakfast na ba ang lahat? I'm sure this is your rest day sa mga nanay, no? Kasi nga, so naglalaba kayo ngayon mga nanay. O, incorporate nyo ito. So, magsimula na tayo, mga kapatid. But before that, i-replay nyo na lang yung mga welcome pala natin yung mga new followers natin. Welcome. Yung mga nagtatrabaho, pwede nyo i-replay ito. Mamayang gabi, pag-uwi nyo mga kapatid. So, mag-start na tayo kasi marami na tayo. Good morning, Sister Carmen Yusheda. Good morning from Philippines to yours in Japan. Good morning. So, before that, mag-pray muna tayo. Lord, thank you, Lord, for this morning. Thank you for your loving kindness, faithfulness. And Lord, thank you, Lord, that indeed you are good and your love endures forever. And we worship you, but now and forever, Lord. Every breath, every inhale and exhale, O God, of our lungs, and every heartbeat, every single cell in our body, worship you. Even our DNA is worshiping you, Jesus. Because you are the origin, you are the foundation. You are the life, O God. You are the way, the truth, and the life. Thank you, Lord, that enlighten all my brothers and sisters, O God. Give us courage and bravery, O God, to face the Goliath of deception in this last days. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Good morning, Pastor. Nice to see you again. God bless you, Pastor. Sabi ni John Reyes. Blessed morning po, Pastor, family, sa mga kapatid. Shalom po. God bless po sa ating lahat. Sabi ni Carmi Yusheda. Morning, Pastor. Sabi ni Elisa P. Munoz. Gains Tuto. Maayong aga, Pastor. God bless. Man. Morning. Please tag and share, mga kapatid. Tag your friends. Ito si Gains Tuto. Salamat, Gains Tuto, na grabe talaga ito makatag at saka si Jingle Bell. Grabe makatag. Tag your friends. Tag everyone. Maniwala man sila sa hindi. Basta, sabi nga sa kahit gaano man katigas ang bato,
ay talagang mabibiyak yan sa tagal-tagal ng tulo ng tubig. No? Kahit ano man katigas ang bato, talagang mabibiyak yan sa tulo ng tubig. So, palagi lang tayo nag-sound the trumpet. Bahala maniwala sila or hindi sa atin. Bahala para tayong may sayad sa paningin nila. Bahala na yan. Kasi, no? It's part of a trumpeters, a truthers. So, good morning, Evangelist Beng, no? Nandito na si Evangelist Beng, no? Good morning, Alan Aiken Alcantara. No, si Evangelist Beng, good morning, kapatid. Bing Palero Magguwad ng Tagig. Amen. Amen, amen. So, magsimula na tayo, mga kapatid. Let's go. Another day again. Salamat sa Diyos. Daisy Kumaring Racimo ng Davao. Good morning sa iyo. Magsimula na tayo, mga kapatid. So, tag your friends. Share it in your Facebook. Share it in your church GC. No, matirang matibay na tayo dito. No? Share it, mga kapatid. This is information, mga kapatid. Transhumanism Agenda Part 23, Squid Game Season 3. The rules of the game. No? So, sino ba nakakita sa'yo ng Squid Game? No? First is the invitation. Second is the inside the Big Brother house or inside the concentration camp. And third is the rules of the game. No? The rules of the game. Are you following? So, mag-discuss ako ngayon sa rules of the game. So, kahapon, mga kapatid, we discuss about this gay cash. That is, please review that, na ang may-ari pala ng gay cash ay ang big company ng Incheck. Itong tinatawag na Ant Group, itong tinatawag na Incheck Fentech, itong tinatawag na Zolos, which is sa sa tinatawag na SIM registration natin. Lahat ng transaction, tapos yung bangko na arm ng GCash is ang CIMB Bank ng Incheck din. No? So actually ang humahawak pala ng ating ekonomiya ngayon, Incheck, mga kapatid. Kala natin, no? So, may good news ako ngayon, mga kapatid. Pinapalawak na ng GCash ang kanyang coverage na may announcement kasi ang GCash dito, no? Iano ko lang. No? Malawak na ang kanyang coverage, mga kapatid. Hindi lang sa Pilipinas, of course. No, unti-unti man yan, hindi man yan diretsahan agad, no? Dito, bahala matabunan ang mukha ko. Hindi naman importante yan. So, sabi dito, GCash Overseas is now approved by Bangkong Sentral. Kunyari, approved by Bangkong Sentral, mga kapatid. No? Para naman hindi halata na may mekos-mekos na nangyari. So, GCash Overseas is now approved by Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero ang nag-approve nito, mga kapatid, ang Fentech, ang Ant Group, which is bigger investors. No, this Ayala Corporation, which is Globe, is just an arm of the Incheck business. So, dito, pwede na daw sa US, Canada, Italy, UK, Australia, Japan, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, South Korea, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Spain, Germany can now access app using their international mobile. Pinapabilis nila ang tinatawag na digitalization. Kasi nga, by the year 2026, wala nang bangko, mga kapatid. Sabi na ni nag-comment noon, sige. Sino ba 'yung nag-comment doon na isa sa ating makuan? By the year 2026, all the banks are closed, mga kapatid.
we are all digitalized. 2025 or 2026. No? Total na. Inuunti-unti na lang. Kaya nga, huwag kayong magtataka na nagka-close na. Marami ng bangko nag-close sa Amerika. It's because they are preparing for the greater move of digitalization. Lalo na itong disease tsugi na kaming mga kapatid. Supervised by Bangko Sentral ng Pilipinas, chat with GG inside the GCash app or even the help center. So, alam nyo naman mga kapatid, no? So, ang pera talaga ang may malaking, ay tinatawag tayong the pot money. Okay? The pot money, mga kapatid, itong si GCash. The pot money. No? So, may mga rules, mga kapatid. At saka may reward system. Kagaya ng makikita natin sa Squid Game. It will be a game, no? It will be tinatawag na life and death game. Are you following? Life and death game, no? Patay talaga na patay talaga. So these last days, si Easy, alam nyo na ang Easy ha, coding tayo, is anti-life siya, no? Anti-life. So simulan natin ang unang game. First, mga kapatid, that's why sabi ko mga kapatid, the moment, diba, anong sabi ko? Always, the moment you receive the back, that is your entry point or entry pass that you are qualified to the game. The moment you enter that, it is your pass. You are enrolled, officially enrolled, the moment you receive the box. So, lahat ng mga nakaturok, mga kapatid, lahat na nakaturok, they are enrolled already. At ikaw na hindi ka pa nakaturok, talagang kukumbinsihin talaga tayo to enroll. Sana naman hindi. No, sana naman hindi ka. Kasi nga, may tinatawag tayong hindi ka nakapag-enroll sa Squid Game kasi nga takot ka sa karayom. So may pamamaraan ang kaaway ngayon through nasal. Ang iba, isasali na nila sa swabbing. Swabbing na. No, i-incorporate nila. Ang iba, sticker na lang, patches na lang. So may mga ways ang kaaway para magiging komportable at maging madali ang pag-i-enroll mo sa tinatawag na Squid Game. Hindi na yung may karayom. Lalo na ang mga bata, ang target nila. Kasi nga, kailangan ang lahat ng whole world is mag-submit sa tinatawag na Fourth Industrial Revolution. Pagkatapos mong ma-enroll, no, nakatusok ka na, may card ka na. That is your invitation card para ipasok ka na sa tinatawag na Big Brother House, which is itong sinasabi nating Smart City. No? So, ano ba ang mukha ng Smart City, kapatid? Ito ang pagmumukha ng Smart City, no? Dito ka ilalagay, kapatid. So, yung mga naninirahan sa city, dito mo mafe-feel na kahit hindi ka nandoon sa Smart City talaga, pero para ka ring nasa Smart City, no? So ano ba ang nasa Smart City? So dito, mga kapatid, makikita mo sa ibabaw, smart mobility, smart energy, internet, mabilis ang internet diyan, 5G, smart building, smart health, smart retail, smart infrastructure, mga kapatid. So ano bang ibig sabihin ng smart, kapatid? Ang ibig sabihin ng smart city, no? Ibig sabihin ng smart city, mga kapatid, is lahat smart. So kasi nga nandyan ka sa smart city, of course, dapat ang tao na ilalagay sa smart city ay tinatawag na smart people. Okay, are you following? Smart people ang ilagay dyan, mga kapatid.
No? Sa smart city, may mga smart meters, smart cars. Kaya nga mga kapatid, slowly, itong Incheck, itong si Newly Scam, itong mga bago mga Toyota, Honda, itong mga brand ng mga cars, ang kanilang ginagamit ngayon na dapat electric cars na kasi nga may tinatawag tayong climate change problem or carbon dioxide. Mataas ang carbon dioxide kuno daw, sinasabi nila, para ma-push itong bagong produkto. It's a part of business. Kwarta-kwarta pa rin mga kapatid. So smart meters, smart cars, smartphones. Kaya nga ito magkakaroon ng mga Vision Pro. Wala na itong cellphone, mawala na ito smart homes. Ang smart homes mga kapatid, no? Ano na? Scanning na, facial recognition na, papasok ka sa door. Lahat. Kahit pupupo ka, ang flash nila kapatid, scanning flash, no? I-scan na may pupo ka pa ba? Lahat automated mga kapatid. No, wala nang susi-susi. Ang susi mga kapatid, makapasok ka sa iyong bahay, makapag-drive na car, makagamit ka ng iyong cellphone, lahat is iris scanning na. Lahat ay tinatawag na swipe. Everything is automated. Kahit itong mga McDonald's, Jollibee, no? Darating ang panahon mga kapatid na wala na yang mga lahat dyan, mga AI na magluluto ng french fries mo, AI na magluluto ng burger, lahat ng order mo, AI na rin ang maghahatid. Kasi nga, sinimulan nila noong season 1 ng Squid Game. Yung season 1 ng Squid Game is, di ba, may tinatawag tayong 6 feet, no? 6 feet na anti-social, no? Social distancing, no? Social distancing sinimulan na nila. Kaya nga no contact policy na. Pagdating nitong Tsugi, ipapalabas na nila ang lahat ng mga AI para mag-ano ng mga pagkain, para sa mga restaurant, AI na yan, at wala ng cash kasi nga doon dumadaloy si virus, mga kapatid. So the SMART refers to a self-monitoring analysis and reporting technology. So self-monitoring, ano ba itong self-monitoring analysis and reporting technology? Kaya nga sabi ko, si GCash ay hawak ni GCash ang lahat ng SIM registration natin. Nasa sa kamay ni Zolos. Si Zolos ay isang arm na siya ang may hawak ng ating data. Okay, are you following mga kapatid? Naintindihan niyo ako mga kapatid? A smart illusion of safety, convenience, but actually it's about tricking into digital control. Sabi ni Sister Bing, mga unbox, magsiuwi na tayo sa bundok, wala tayong space dito sa syudad. Totoo yan mga kapatid. And sa smart city mga kapatid, dito rin, no, may ano din dito sa smart city na napapakita ko ito. Ito ang diagram ng smart city. No, may diagram yan. So ito ang diagram ng smart city kapatid. Kasi nga, itong mga web mga kapatid, sila ang may gawa nito. Tinatawag itong prison city or cage city. Kasi nga, ang mundong ginagalawan mo ay limitado. Hindi ka pwede basta-basta makapunta sa ibang cluster. Kaya nga, sinimulan tayo nung Squid Game Season 1. Yung Squid Game Season 1, ang nangyari doon, may clustering na, for example, itong Barangay 1, no, hindi pwede makapunta ng Barangay 2. Itong Barangay 2, hindi pwede makapunta sa ibang cluster mga kapatid. So, yun mga kapatid, ang tawag doon sa season 1 is a dry run mga kapatid. A drill. Drill pa lang yun mga kapatid. Para makita nila kung ano ang dapat i-improve at dapat nilang gawin para magiging perfect
ang sinasabi nilang smart city. This is their diagram, mga kapatid. Makikita mo dito, malapit lang ang market, no? Marapit lang ang retailers, marapit lang ang individual, malapit lang ang organization. No, ang mga lahat ng kakailanganin mo ay nasa sa loob, no? Nasa perimeter. Parang may tinatawag na kural sa Bisaya, fence ang mundong ginagalawan mo, mga kapatid. Why? Because kailangan, mga kapatid, kasi nga para maibsan ang tinatawag nating carbon emission. Ano ba yung carbon emission? Yan po ang nangyayari na masyadong uminit, masyadong naging mainit ang mundo daw, kuno, masyadong mainit at maraming nasusunog, wildfires happening all over the world dahil sa tinatawag nating carbon emission. So, i-less natin ang carbon emission. Kaya nga, mga kapatid, kahit marami kang cars, hindi mo magagamit yan lahat. Pag ma-implement na itong tinatawag na carbon allowance, no, i-discuss natin yan. So, this is what we call the Big Brother house. Ito yung sinasabi natin, mga kapatid, na Big Brother house talaga. Are you following? Yun po ang sinasabi nating Big Brother house. Once na nakareceive ka ng bakulam, automatic sistema yan. No? Sistema yan. Now, once na nakareceive ka ng bakulam, mga kapatid, automatic naka-enter ka na sa tinatawag na concentration camp. So you are entering into concentration camp, which is, yun ang sinasabi, no? Yun ang sinasabi, no? Oo. Kaya nga, minamadali nila si Gcash, no? Tingnan nyo po. No? Tingnan nyo po yan. Ang digitalization, papasok ka po sa tinatawag na slavery. No? Pang-aalipin. No? Papasok ka po sa sabing pang-aalipin, panggigipit ni Antikristo. Ito po ay picture sa panahon ng mga Hudyo, sa European Jews, mga kapatid, na sinutsugi ni Hitler sa panahon ng kanyang paghahari sa Germany way back 1941. Ang tatak nila sa noo, mga kapatid, ngayon ay nasa sa ating cellphone na. Are you following? Nasa cellphone na ang tatak, mga kapatid. Bago nilagay ni Hitler ang 6 million Jew at 5 million na Soviet na nag-aklas sa kanya, Soviet prisoners of war, nilagyan ni Hitler ng mga marka ang mga tao na ilagay sa tinatawag na camp, concentration camp, at doon maglibot-libot, doon lang magtuyok-tuyok ang kanilang buhay. No, ano bang magtuyok-tuyok? Magpaikot-ikot ang kanilang buhay. Doon lang sa camp. At ngayon, mga kapatid, ang ginawa, kasi nga si Hitler, mga kapatid, ay isang antikristo talaga yon. AC talaga yon. Mas brutal ngayon, kapatid, kasi nga same pa rin ang system, hindi pa rin nagbago ang system, ngunit ang system, mga kapatid, ay nagka-high-tech na. Ang concentration, hindi na kailangang dalhin ang mga tao sa isang concentration camp. Kung hindi, ang buong mundo na ang gagawin na tinatawag na concentration camp. So, panahon ni Hitler, old school yun, ilalagay talaga sila sa camp. But this time, mga kapatid, hindi na kailangan ilagay sa camp, but of course, those who are quarantine sites, but hindi na kailangan ang lahat ng tao ilagay sa camp. Ang kailangan lang ng tao ay to abide with the system. Kailangan lang sila maging submissive and abide with the system, and the whole world, itong buong mundo, mga kapatid, magiging concentration camp ito, mga kapatid. Are you following? Kasi ang principle na kinukuha nila nito, mga kapatid, is komunismo.
Are you following? Komunismo ito mga kapatid. Control, Commonwealth. Alam nyo tinatawag na Commonwealth? Ang Commonwealth mga kapatid, walang mahirap, walang mayaman. Pantay-pantay ang lahat. This is control. This is komunismo mga kapatid. Are you following? So same sa nangyayari kang Hitler. May mga tinatawag silang rules. Set of rules. Kasi nga, pag nakakas, hindi cashless ang tao mga kapatid, hindi sila makapag-set ng rules. So kailangan nilang i-digitalize, control. Are you following mga kapatid? Are you following? Tama yon si Sis Bing. Dapat mamundok na tayo. And, sad to say mga kapatid, no? Wow na wow ang ating presidente nito sa sinasabi ni, wow na wow. Kasi nga, bakit wow na wow? Kasi nga, niluluto na ito mga kapatid. Niluluto na ito. Kaya nga si Gcash, nakipag-alyansa sa Inchik Republic sa lahat ng sistema natin. No? So ano ba ang nangyayari sa Inchik Republic? Ano ba ang kanilang mga... Kasi malapit na tayong maging katulad sa Inchik Republic mga kapatid. But dito muna tayo sa mga tinatawag na rules. Rules muna tayo mga kapatid. May na mga tinatawag na rules of game. Ang unang rules of game, ilalagay ka sa Smart City. Nakalagay ka na sa Smart City. Digitalization, nakabakulam ka na and everything. Nakalagay. May mga set of rules na ngayon. First set of rule sa Smart City, kailangan tinatawag na carbon credit. Ano ba itong carbon credit? Itong carbon credit, kapatid, one of the rules, a carbon allowance to all people, including government-issued permit. Sa WEF ito. Government-issued permit allowing a company or entity. So, this is corporate and individual. Mga kapatid, this is corporate. What do you mean by corporate? Business. May factory ka. May pagawaan ka. Or entity or individual, a person, to emit a specific quality of carbon dioxide. Kaya nga, mga kapatid, darating ang panahon, bawal na yung gasol. Electric na lahat sa Smart City. Bawal ng magsiga. Bawal ng kahoy. Bawal ng dirty kitchen. Kasi nga, may law na niyan. Pag makikita yung bahay nung na umuusok, automatic, LGU will come to your house. Or, pag umuusok yung bahay mo, automatic, your cellphone will detect the carbon emission sa bahay mo at automatic, madidikan yung Gcash mo. Are you following mga kapatid? Lahat ng umuusok, ididetect ng cellphone mo. Kasi, apps yan mga kapatid. Lalagyan ng apps ang cellphone mo for tinatawag na climate change or carbon monitoring. Kaya nga, sabi ko, kahit umutot ka, kahit umutot ka mga kapatid, naka-record yon sa carbon. Are you following mga kapatid? So, dito, ang carbon credits, may credit system kasi yan. Di ba? May credit limit, may tinatawag. Sino bang dealer ng Avon dito? Avon, Fuller Life, Personal Collection, mga business ng ganyan. Di ba may credit limit?
habang mabait ka at mabuti kang good payer ka sa Avon na lang, Avon, good payer ka sa Avon, tumataas ang tinatawag na credit limit mo. First is, magkano ba ang credit limit ni Avon ngayon? Let's say for example, 2,000. This month is good payer ka. Gagawin niyang 5,000. Next month, gagawin niyang 10,000 hanggang aabot ka ng 100,000 credit limit. Are you following, mga kapatid? Maganda ang offer ni EC. So, 1 carbon credit, so sa mga business ito, sa mga may malalaking makina is 1 ton CO2. No, dapat i-measure lang nila, mga kapatid, naka-measure lang lahat. No, the technicalities ang government na ang mag-impose niyan. Kasi ito ang mini-meeting ni BBM sa Switzerland, sa Davos. Doon sila nagmi-meeting sa Switzerland. Kaya every now and then umaalis si BBM. No? Niluluto na ito. Kaya mga kapatid, bawal nang magsiga. Bawal nang mag-burn ng basura. Kasi nga, bababa ang credit score mo or credit limit. Are you following, mga kapatid? So kahit mayaman ka, mga kapatid, for example, marami kang car. No? Pag gamit ka niyan, kasi ang mangyayari dyan, mga kapatid, may cards naman ibibigay sa'yo. Or cards ba? Itong tinatawag na carbon allowance card. No? So pag maubos mo na ang isang buwan na carbon allowance mo sa kababiyahe ng car mo, hindi ka na pwede maggamit ng car mo. You following? So talagang ang mga mayayaman dito ay hindi na abusado. No, pantay tanan ba? Pantay lahat ba? Kaya nga sinasabi ko, ito ay isang komunista. Komunista ito. Yung cellphone mo will detect your carbon emission, and ang carbon emission mo, credit mo, kung obedient ka sa government, kung obedient ka sa pamamalakad, tataas ang credit score mo. So makapaggamit ka, mas marami kang mapupuntahan. Pero pag hindi ka, madali lang maubos dahil kakagamit mo ng credit score mo, hindi ka na makapag-travel, mga kapatid. Pwede ka mag-travel pero mag-commute ka na, hindi mo na magagamit ang car mo kahit naka-Ferrari ka pa, Lamborghini ka pa, kahit ano pang yaman mo. So, fair to all. Kaya nga, sinasabi ko, komunista. Are you following, mga kapatid? Makikita mo dito, no? Makikita mo dito, may mga cards yan sila, mga kapatid. Ito ang credit score. No, pag maubos mo yan, kasi automatic deduction yan lahat. Pero para rin itong mga mga kapatid, sino bang nakapunta ng SM sa inyo? SM, no? 'Di ba may hahanapan ka na tinatawag na, "Ma'am, may rewards card ka po." Ano yung rewards card? Meaning puntos yan habang doon ka bumibili sa SM after 1 year, no? Predictive programming pala yan sa coming na mangyayari, itong mga NCCC rewards card or Pure Gold rewards card sa mga supermarket. Predictive programming pala ito para sa produkto nito ngayon. Na i-apply sa individual, mga kapatid. Pantay, sabi niya, pantay-pantay, walang mayaman o mahirap. Sitwasyon nito, mas mahirapan ang mayaman na hindi makaranas ng hirap ng buhay. Totoo yan. Akala kasi nitong nagpabakula, mga kapatid, akala ng magpabakula, ma-access nila ang lahat. Pero tuso ito si Antikristo kasi ang gagamitin niya na ideology ng komunismo. Are you following? Akala nitong mayaman, hindi sila mahihirapan sa pagdating ng panahon. Kasi nga, limited ang pera mo, limited lang ang mawi-withdraw mo, limited lang ang matatravel mo.
Kaya mga mayayaman dyan, gumising kayo. Kasi, ang tawag dyan, killing softly. Ang tawag dyan, no? Dahan-dahan kang susugiin. Pasasarapan ka pa, no? In the first place, pasasarapan ka. Pero, doon ka machuchok. Kaya nga yung may-ari ng Alibaba, na missing na ngayon, kasi sinutsugi na ni Pingpong, no? Ni Xi Jinping. Sinutsugi na si Alibaba. Kasi nga, fintech ito. May-ari ng government, no? People Republic. Are you following, mga kapatid? Are you following? So, anong mangyari? Kahit marami kang cars, pag maubos yan mo yung isang araw, yung carbon credit mo, hindi ka na makakagamit ng car mo. Magbibisikleta ka na lang. Are you following? So, that is the set of rules, mga kapatid. Kaya nga, sabi dito, mga kapatid, no? May nilagay ako dito, mga kapatid, no? So, pati pag-utot mo, kapatid, kayang kontrolin ni Antikristo. Kasi nga, baka ma-detect ang credit card mo, ang credit card that stop working, your credit card stops working once allocated carbon allowance is reached. No, pag maubos na ang carbon allowance na inisign sa iyo, no? Kaya nga pati utot mo pipigilan mo. No? Are you following, mga kapatid? Pati pag-utot mo, pipigilan mo. Kasi nga, baka mag-decrease ang iyong tinatawag na credit allowance. Ito na. So, yung mga akala ng mga nakapagturok, mga kapatid, malaya na sila. Akala nitong nakaturok. Sa kanila na ang mundo, maka-access sila. Pero pansamantala lang yan. Chuchugiin ka pa rin. Sabi ni Eliakim Asher, mambundok na at mananim ng mga root crops at gulay at Diyos na manalig, commit your life. Totoo po. Amen. Thank you, brother Eliakim. Are you following, mga kapatid? Pati pag-utot mo. No. Ayaw mo nang umutot. Yan kabrutal ang ating iniimi nitong mga huling araw, mga kapatid. So, ito ang sa mga business na naman. Ito sa mga business. Lusot challenging Virginia's removal from a regional carbon market. Kasi na yung malaking mga pabrika, mga kapatid, one carbon dioxide is 1 ton CO2 avoided or removed. Sa mga business ito. Iba din ang sinasabing carbon credit sa mga business at individual. Iba-iba. Sabi ni Celine Bisilis, pag pinigilan ang utot, laking pera ng doktor niyan. Ang dighay ng baka sa New Zealand, may multa. Totoo po. Salamat, Evelyn Mexica. Totoo yan. Kaya nga, ang ginawa sa baka doon, binubutasan na ang tiyan. Sinasabing cannulated cow. In relation sa sinasabi ng ating sister. Para hindi na umutot. Ang baka, kasi nga,
mag-i-emit ng carbon ang baka, tama yan sinasabi ni Evelyn Mejia. No? Tama yang sinasabi niya kasi nga na-discuss ko na yan rin. Pero magandang relation yan sa baka na bawal umutot. No, totoo yan. No? Kaya nga ang baka sa wait lang. Ang baka daw ay hindi daw paututin kasi nga mag-create ng emission, no? Kaya nga doon sa mga cows capital, mga Switzerland, no? Kaya siguro hindi ko alam, no? Kaya siguro may ginagawa nila sa baka ay ginaganyan nila. Ang dighay nga ng baka sa New Zealand may multa. E paano di makautot, patay? Oh. Ito na ang ginagawa sa baka. At posible itong gagawin sa atin para hindi tayo umutot. Kaya nga, brutal itong mga law na ito, mga kapatid. Ito ay demonic law, hindi ito makatarungan. Inhuman ito, mga kapatid. Komunismo ito. Kasi nga, ang baka ay nagbibigay ng utot. Carbon dioxide pa rin yan. So, binubutasan nila. Posible na tayo rin ay bubutasan. Amen. Yes. Amen, Brother Ray. You are cleansed in Jesus' name. No? No. O, ito sa mga businessman, ito ang kanilang tinatawag na carbon credits are instrument that monetize quantifiable reduction of greenhouse gas emission achieved by Certificate Climate Action Project. Ito actually wala itong tinatawag na climate change. Ginagawa lang nila ito para magkakaroon ng tinatawag na control. Are you following, mga kapatid? That is, first rule pa lang yan, mga kapatid. Carbon allowance pa lang yan. Kaya nga, lilimitahan din ang travel mo. Are you following, mga kapatid? Lilimitahan din ang travel mo. Tingnan nyo dito. Tingnan nyo dito. Sa CNN Travel ito, it's time to limit how often we can travel abroad. May tinatawag tayong carbon passport. Maybe the answer. So kahit pag-travel mo ng abroad, kapatid, ay lilimitahan yan. Kaya yung nasa abroad, mga kapatid, nasa first world country, no? Kaya itong mga nasa first world country, sa Italy natin na mga kababayan, na mga Christian, nasa Italy, Japan, no, nandyan sa Canada, magsiuwi na kayo habang maaga pa, mga kapatid. Magsiuwi na kayo sa Pilipinas habang maaga pa. Kasi pagtatama ito dyan, no, sana naman mag-rapture na. Sana naman mag-rapture na before ito tatama. Hindi na kayo makakauwi, mga kapatid. Kailangan mo talagang magpabakulam bago ka umuwi. Are you following? No, nananawagan ako sa lahat ng mga kababayan natin. Magsilikasan na kayo dyan sa first world country. At magsettle na kayo. Tama na yung naipon nyo siguro, mga kapatid. Tama na yan. Magsiuwian na kayo, mga kapatid. May mga probinsya kayo dito sa Pilipinas. Mas secure dito sa Pilipinas kaysa dyan kasi first world dyan. Una talaga dyan ang tinatawag na Big Brother's house or concentration camp. Una talaga mangyayari dyan. Dyan talaga magsimula ang lahat. Kaya habang makapag-travel pa kayo, uwi na kayo, mga kapatid. Uwi na kayo. Habang open pa ang borders natin. Are you following, mga? Lilimitahan ang travel mo abroad sa carbon passport.
Kaya digitalization ang passport na hindi na paper. For this, mga kapatid, connected na lahat, pati ang money mo. No. Kasi nga, no, ang carbon passport na ang gagamitin. May tinatawag na carbon credits at carbon allowance na. I-apply yan kung ilan lang ang pwede mong i-travel na flights sa isang taon. Kung gusto ka mag-travel ng 3 flights tapos 5 flights tapos naubos mo na ang 5 flights mo sa isang taon, gusto pa ka pa mag-travel, hindi ka na makapag-travel. Kasi limited ka lang. Maghintay ka na naman ng other year bago ka makatravel uli. So yan po. Yan po. Uwi na ako sa Mindanao. Ayaw ko na dito sa Manila. Totoo yan, Sis Beng. Uwi ka na dyan, Sis Beng. No? You've done your part already. You've done your part already. No? Kasi ang Manila, mga kapatid, smart city talaga yan. Dito nga sa Davao, mga kapatid, sa May Matina, mga kapatid, hindi pa ito tapos. Pero dito sa Davao, mga kapatid, may smart city na dito sa Davao. Tinatawag ito sa amin, ongoing construction na ito, mga kapatid. Ongoing construction na dito sa Davao. Tinatawag itong Davao Global Township. Nandito ito sa Davao. So sa lahat ng mga taga Davao, smart city na tayo dito sa Davao. How much more sa Manila? Ito, kakukonstruct pa lang nito, ongoing ang construction. The Davao Global Township. That is smart city, mga kapatid. Nandyan na lahat. Walk-in distance lang. Ang tawag yan kasi, mga kapatid, ang tawag yan is 15-minute city. Ano ba yung 15-minute city? No, kasi nga, para less ang carbon, may tinatawag na 15-minute city. Yung 15-minute city, kapatid, ito, that is the 15-minute city. Here we explain what urbanism consists. That's why it's become. What is the 15-minute city? The 15-minute city is an urban planning. Now, this is the new urban planning. Aims to create communities where people can access by amenities by traveling no more. Traveling no more than 15 minutes on for a bike or walk para ma-less ang carbon. Actually, less ang carbon lang ang kanilang pinatutsada. Pero, ang ibig sabihin yan, i-impression ka talaga, mga kapatid. No, nandito ito sa Davao City ngayon. Sa Matina. Malapit sa bahay ni President Duterte. Nandyan yan. Davao Township. Davao Global Township. Doon ako sa Libak mag-share ng salita ni God at end times hanggat binigyan ni God na magising tuloy to share the gospel. Amen. Umalis na kayo dyan, mga kapatid. Sa mga smart cities, pray kayo na bigyan kayo ng probinsya ng Panginoon. Manirahan tayo, mamundok tayo. Kasi nandyan yan sa word ni God. Sabi pa ng word ni God, sa Matthew 24, verse 16. Sabi dito, sa 15 muna. So when you see standing in the holy place, the abomination that caused dissolution. Ano yung abomination? Yung turok po, kapatid, yun na ang abomination. When you see this, sabi dito sa Matthew 24, when you see standing in the holy place. Ano bang holy place? Our body is the holy temple. No, the abomination that causes desolation. Ano ba yung causes desolation? The love of many will grow cold, the wickedness increase. Yon. Spoken to the prophet Daniel, let the reader understand. Sa 16, then let those who are in Judea flee to the mountains.
Ano yung Judea, mga kapatid? That is the urban. That is the smart city. The urban. Okay naman ang bundok. But, don't worry mga kapatid, hindi naman magtatagal. No? Kunti lang yung tiis sa bundok. Kasi na, kukunin naman tayo ni Lord. Kunin naman tayo ni Lord eh. Isushorten naman niya. May promise naman si Lord. Isushorten. Sabi dito sa 22, if those days has not been cut short, i-cut short naman ni Lord. That is a promise and He never fails that. Sabi dito, if those days had not been cut short, no would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. I-shorten naman ng Panginoon for the sake of the elect. Okay? Are you ready, mga kapatid? So ito, first rule pa lang ito sa Squid Game. First rule pa ito, may sinasabi pang the second rule of the game is tinatawag na social credit system. Tomorrow, sa Monday ko yan i-discuss. Ngayon, hindi pa natin ito natapos nga ang carbon allowance o carbon credit system. Ang isang rule ng enemy pa is itong tinatawag na social credit system. So, sa Monday na kasi tomorrow, pagsamba natin, you read Matthew 20:24 about the instruction of the Lord. Amen. So, yun lang muna tayo mga kapatid. Naway, pag-ingat ng Panginoon ay nasa sa inyo. I-discuss natin sa Monday ang rule 2 ng game ng Big Brother House, ng concentration camp, ng Squid Game, Season 3. God bless you, kapatid. I will pray for you, Lord. Thank you for this. People who is watching, awaken, enlighten in these last days. Give us more courage and boldness, not to be feared, but rather excitement for these last days. We are living in these last days, Lord. We are sounding the trumpet all across the globe, and we are running out of time. You are coming so near. Awaken your people, awaken your chosen few. Let those who receive the bakulam will be awakened in the mighty name of Jesus and ask for forgiveness and cleansed by blood of the Lamb, by the power of your resurrection, O God. We claim all the benefits of resurrection to those who receive the bakulam in the mighty name of Jesus. Let them not be in the mode of denial, self-denial, proud, arrogant spirit in the mighty name of Jesus. We cancel in the mighty name of Jesus. And let humility, Lord, teachable heart, O God, repentant heart, sincere heart, pure heart, Lord, tulad sa sinabi ni Haring David, created as a clean heart, O God, and renew the right spirit within us. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you all.